Good afternoon, ma'am. Thank you for taking the time to speak with me today. I am Jerilu Arma, and I am conducting interview as part of my requirement on entrepreneurship subject in tourism and hospitality industry. The goal of this interview is to gain insights in your journey as a business owner and the challenges you faced and strategies you've used to succeed. Your response will be used solely for academic purposes. If you prefer your name and business can remain confidential, do I have your consent to record this interview and take notes? Ako nga pala si Eden Antaran Prado, 47 years old. Yung negosyo ko ay isang maliit na sari-sari store. So, ma'am, here is my first question to you. Can you share the story of how you started your business? Nag-umpisa ako ng aking negosyo ay April 11, 2011 hanggang ngayong April 2025. Ang masishare ko sa aking umpisa ng negosyo ay nanghiram muna ako ng kapital kasi gusto ko rin nga na tumayo ng sariling negosyo. My second question po is, what inspired you or motivate to become an entrepreneur? Inspire ako sa pagnegosyo kasi mahilig rin naman ako sa mga ganong negosyo kaya nagsikap talaga ako na kahit maliit lang yung negosyo ko ay para kahit paano makatulong ka dun sa ibang tao, ganun. Napalago ko kahit papaano, kahit sa konting kapital lang. So my third question po sa inyo is, what challenges did you face when starting your business and how did you overcome it? Nung una, nung nag-open ako ng business ko, yung naging challenge sa akin ay kung paano ako magkaroon ng maraming customer kasi hindi naman talaga ako taga dito, nakapangasawa lang ako ng taga Malay. Kaya naging challenge sa akin yung pakikisama sa mga tao para sa huli ay magkaroon na ako ng maraming customer. My fourth question po is, what type of business model do you use and why did you choose it po? Small business lang. Small sari-sari store business. Ko na mga rice, groceries, mga frozen foods. Kung ano-ano lang ang pwedeng ibenta basta kaya lang rin naman ang budget. My another question for you, ma'am, is how does innovation or creativity play a role in your business success? Sa pag-business naman, kailangan ay meron kang diskarte. Huwag mo isipin yung ibang tao na nandyan sila na sinisiraan ka. Basta, ang isipin mo na lang kung paano ka makabenta ng hindi naman sabing nakakaabuso ka ng ibang tao. Oo, basta sakto lang yung tamang presyo lang para dumami yung customer mo. Creativity yung nakakatulong sa business. Gumagawa ako ng paraan kung paano ko ma-dispose na madali yung paninda para dapat mababa lang yung presyo talaga. My other question for you, ma'am, is what is your long-term vision in your business? Bali, 5 years from now, siguro mas lalaki pa or pwede na rin akong magbigay ng mga wholesale, hindi na retail, pwede na makabigay ng wholesale para makasabay na doon sa mga mas malalaking My final and last question to you, ma'am, is what advice would you give to aspiring entrepreneurs who want to start their own business? Yun lang ang masasabi ko lang sa mga gusto magnegosyo. Tiyaga lang talaga ang kailangan, tiyaga at sipag. Wag lang sila mawala ng pag-asa na kung sakali man na magnegosyo sila, nakasan lang nila yung loob nila at magtiwala sa sarili. Basta tuloy-tuloy lang ang pangarap. Matutupad rin nila yan. Kagaya ko, nag-umpisa sa maliit na na negosyo, ganon. Hanggang sa ngayon, okay na. Nagpapasalamat rin ako kay Lord kasi sa bawat pagbukas ko ng tindahan ko o sari-sari store ko, inuuno ka talaga si Lord. Kaya sa mga gusto magnegosyo ay pray lang, saka sipag, tiis-tiis lang. Thank you for sharing your insights and experiences. Is there anything else would you like to add about entrepreneurship? Ang madagdag ko lang na message sa kanila,
sa mga gusto mag-business, hindi natin maiwasan na may mga naiinggit. Oo, kasi kagaya ko dito lang, bago pa lang ako, no. Ang masasabi ko lang sa mga baguhan lang ng mga gusto mag-business, huwag nyo nalang pansinin yung ibang tao. Basta magtiwala na lang kayo sa sarili nyo na kaya nyo yan. Mahirap kasi pag may naiinggit sa'yo at pinansin mo, wala mangyayari. Kaya mag-focus ka na lang sa pag-business mo kasi ikaw lang rin naman ang makakatulong sa sarili mo, saka yung family mo. Wala mangyayari sa pag-business mo. Lagi ka na lang maraming kaaway. Saka dapat pakikisama ang kailangan talaga para lumago pa rin yung yung business mo. Oo. Part ng business yan kasi kung hindi ka marunong makisama, tapos pasuplada ka pa, talagang hindi na pupunta sa yung mga yung mga customer mo kasi iisipin nila, hindi na ako bibili doon kasi suplada naman yun eh. 'Di ba? Kaya dapat ay yung number one, pakikisama talaga. Pakikitunguhan mo sila ng maganda, kahit sabihin na galit ka na, nakangiti ka pa rin. Part ng business. Oo, yun ang part of business. Yun lang ang masasabi ko. Kasi kahit noon pa dito, siguro hindi ko rin masabi na may nagagalit sa akin o wala. Pero isip ko na lang, bala na sila magalit sa akin. Basta ang niisip ko na lang, nagbi-business lang naman ako, wala naman akong naapakan. Yun lang ang ko sa kanila, pag gano'n, nagbi-business kayo, basta makisama na lang. Oo, yun na lang ang huwag mo na lang pansinin yung ibang tao talaga. I appreciate your time and valuable insights. Your experiences will be very helpful for this study, and I wish you continued success in your business. Thank you so much for the opportunity. Bye!